92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita babytawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayon. Hanggang 12 midnight tayong magkakapiling. Talaga namang sulit na sulit ang quality time natin. Pero bago ang lahat, time check muna. 11:31 na po ng gabi. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. Yung mga taga Las Piñas, mga taga Makati, mga taga San Juan. At syempre, ang taga Mega Manila, hindi magpapatalo yan ha. Ang mga Ka-Vibes at baby kong Cavite, taga Cavite na talagang nakatutok sa atin, mga taga Rosario, Dasma, Bacoor. At ganun din dito sa may Rizal, dyan sa may Cainta. Diba? Antipolo, Pampanga, Laguna. At tayo rin ay sabayang napapakinggan sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat po ng OFW natin, mga security guards, mga vendors, yung mga drivers natin na napakasipag, pumasada. Talaga namang sobra-sobra sa OT pa ang ginagawa para lang ma-provide ang mga kailangan ng kanilang pamilya. Kami ay saludo po sa inyo, pero syempre mag-iingat pa rin po kayo at huwag na huwag papabayaan ang inyong mga sarili. Lahat ng bus terminals natin na nakikinig ngayon, shout out po sa inyo. At tayo rin ay live dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Happy Wednesday night everyone. Gloria Constantino Misiano, Jean Ben, Adrian Sabroso, Bernard TV, advance happy birthday, Parking Sofia, Mary Delay, William Mortel. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sino kaya ang nag-confess for tonight? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Romeo ng Taytay Rizal. Isa nga pala ako sa fans mo, DJ Main. Madalas akong nanonood sa streaming ng Main Confessions sa YouTube channel ng 92.3 FM Radio. Half American ako, DJ Main. Bunga ako ng pag-iibigan ng nanay ko at isang sundalong Amerikano noong siya ay nakatira pa sa Olongapo. Dahil half American ako, tisoy ako at sabi nga nila, may itsura daw ako. Pero kahit half American, ako naman ay 100% pusong Pinoy. Kasalukuyan akong may girlfriend at currently 3 months pa lang kami. Isa din pala akong water delivery boy. Kadalasan ay mga subdivision ang sinusuplayan ko ng tubig. May regular akong customer sina Tony at Sam. Magpartner sila na babae. Hindi ko man sila kilala ng gusto, pansin kong sweet sila sa isa't isa. Madalas, mag-order ng 2 galon at laging si Tony ang nagbubukas ng pinto. Habang si Sam naman kung
makita ko ay madalas nakasando at shorts lang. Pareho silang maganda at sexy, DJ Maine. Nakaka-turn on silang panoorin tuwing sila ay naglalambingan nang minsang naabutan ko sila. Sa tingin ko nga, alam nila na nakatingin ako at sinasadya nila ito ipakita sa akin. Isang araw, napatawag sila para sa isang emergency delivery ng tubig. Pagdating ko sa unit nila, bukas na yung pinto. Sumigaw ako ng, "Tubig po," pero walang sumagot. Dahil close naman kami, pumasok na ako para ilapag sana sa kitchen ang galon ng tubig. Pero DJ Maine, hindi ko inaasahan ang susunod na eksena. May narinig akong ungol na tila nasasarapan. Palingon-lingon ako kung saan ba ito galing, hanggang sa mapasilip ako sa may kwarto. Doon ko nakita sina Tony at Sam, hubot-hubad. Sa tabi ng kanilang kama ay nagkalat ang kanilang mga pleasure toys at ginagamit ito ni Tony kay Sam. Halos malaglag ko yung galon ng tubig sa kamay ko. Napako ako. Hindi ako makagalaw. Biglang napatingin si Sam sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kaligayahan sa paglalaro nila. Bigla niyang sinabi, "Halika dito at sumali ka sa amin." Kailangan pa namin ng isa pang kalaro. Natukso ko, DJ Maine, at hindi ko napigilan ang pagtayo ng balahibo ko. Bigla silang lumapit at isa-isa nilang tinanggal ang damit ko. Sabay silang lumuhod sa aking harapan pero hindi para magdasal. Parang magsasakang nagsapoy ng punla sa palayan. Sumambulat ako sa tindi ng naramdaman. Sobrang init, said na said at walang natira sa akin. Pagkatapos ay itinuloy naman nilang dalawa ang paglalaro nila. Ako naman ay umalis na nangangatog ang tuhod. Hindi sa takot kundi sa sarap. Ano nga ba ang dapat kong gawin, DJ Maine? Maliban na pinagnanasahan ko silang dalawa? Babalik pa ba ako sa kanila para mag-deliver ulit ng tubig? Although, nagigilty ako dahil may girlfriend ako. But to be honest, umaasa ako na mauulit pa. Ano sa palagay mo, DJ Maine? From Romeo ng Taytay Rizal. Grabe naman talaga tong si Romeo. Parang nakaakyat agad ng langit sa kanyang na-experience, di ba? I'm sure ang daming nainggit ngayon kay Romeo. Masasabi na lang nila na sana Romeo na lang din ang pangalan ko. Kaya naman, ano nga ba ang dapat gawin nitong si Romeo? Kailangan niya pa bang ipagpatuloy ang pagdi-deliver niya ng tubig dito? Paano naman yung girlfriend niya? Parang hoping pa rin siya na sana maulit-ulit ito. Tama ba yung ganong mindset o pag-iisip ni Romeo? Pwedeng niyong bigyan ng advice o kung ano man ang komento ninyo kay Romeo dito sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Ayan, hi Comet Ben and BBS. Mali ba? Hindi ko agad sasabihing mali ang nararamdaman mo dahil ang tukso naman talaga dumarating yan ng wala sa plano nang hindi mo ini-expect yan at kusang mararamdaman mo na lang yan, especially kung andun ka sa mainit na sitwasyon. Siyempre, magre-react talaga yung katawan mo dahil tao ka naman hindi ka naman robot na walang pakiramdam. Pero Romeo, may choice ka din naman kasi. At doon sa nangyari, sa nakita ko, mas pinili mong makisali sa init, maybe. Dahil curious ka at bago sa'yo yung ganong eksena, kaya gusto mong
malaman ano ba yung feeling. Pero sana naisip mo may girlfriend ka. At lalo bago pa lang kayo, 3 months. Alam mo yung sitwasyon na yun ang hahamon sa relasyon ninyo ng girlfriend mo. Sa 3 buwan yung pagsasama, pinili mo bang maging tapat? O mas nangibabaw ang pagnanasang ulitin ang sandaling iyon na may halong thrill, tukso, at lihim? Bago pa lang kayo, 3 months pa lang. Diba dapat nga, yung 3 months na yan, saan ka na nagbibuild ng trust, nagbibuild ng respeto, dito, sa partner mo, bakit mo naman nagawa yan? Alam mo, Romeo, ang katapatan ay hindi nasusukat yan sa tagal ng relasyon, kundi sa lalim ng respeto na meron ka para sa taong minamahal mo. At syempre, una sa sarili mo. At dun sa taong pinili mong mahalin. Inalis mo na nga ang respeto mo sa girlfriend mo dun sa time na nakisali ka dito sa paglalaro ni Tony at ni Sam. Bakit may parang pag-a-assume ka pa na sana maulit-uli yung mga nangyari at gusto mo na maulit-uli? Sabi mo nga, umaasa ako na maulit pa, so you are assuming and you are hoping. Uy, Romeo, ano naman yung magiging pakiramdam ng girlfriend mo? At hindi na tama yan. Diba kung gusto mo pa pala mag-explore, sana nagstay ka as a single person. Nang sa ganon, wala kang masasaktan na damdamin. Wala kang maloloko. Wala kang burden na bit-bit kasi alam mo sa sarili mo na kahit anong gawin ko, okay lang, single naman ako eh. Once is enough, 2 is too much. Okay na yun na na-experience mo. Pero pag inulit mo pa ulit itong kamalian na ito, it's a choice na. Actually, choice mo na nga rin yun nung sumali ka dun sa paglalaro ni Tony at Sam eh. Kasi kung ayaw mo at pinili mo yung choice na no, wala ka dun sa eksena. Pero pinili mo na. At ngayon parang pinipili mo pa ulit-ulit. Pinipili mo ulit na mangyari ulit. Tanong mo kung babalik ka pa ba sa pagdi-deliver ng tubig kay Tony at kay Sam. Nasa sa iyo ang desisyon. Kung babalik ka man para mag-deliver ng tubig, sana malinaw sa'yo kung ano talaga yung intention mo. Para lang mag-deliver ng tubig. Dahil ito yung income ko eh. Ito yung bread and butter ko. So magpapaka-professional ako. Pero kung alam mong may posibilidad na maulit ang ganong eksena at hindi mo namang kayang hindian ang tukso, baka panahon na rin para ikaw na mismo ang umiwas dito. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil hindi mo dapat ilagay ang sarili mo sa sitwasyong ikakagulo ng konsensya mo. Lalo ikaw ang magbibitbit niyan. Binigyan mo pa ng iisipin, ng stress ang sarili mo. Nakakapagod kaya mag-overthink, lalo na kung may konsensyang kumakatok-katok sa puso mo. Hindi mo maitatama ang isang mali ng isa pa. Kaya, kailangan ikaw na mismo ang umiwas at itama ito, Romeo. Para sa sarili mo at para din sa girlfriend mo. Cheating is a decision. Sabi ni Comet Ben. I will cheat again.
Sabi ni Romeo. Sabi naman ni William Mortel, naku po, wag na maulit, may girlfriend na pala siya. Pag yan nalaman pa niya, siguradong gulo yan at hindi lang gulo, kundi may nasaktan ka. So babae to, andyan na papasok yung kukwestiyonin niya na yung worth niya, yung value niya. Ano bang kulang sa akin? Bakit kailangan mo pang gawin yung ganong eksena, makisali sa kanila, hindi pa ba ako sapat? At saka yung trauma na maibibigay mo dito sa girlfriend mo, kawawa naman siya. Alam mo, Romeo, yung mga thrill na ganito, mabilis yan matindi pero madalas panandalian lang. Hindi yan pang matagalan. Pagkatapos ng high mo, anong klaseng tao ang babalik sa girlfriend mo kinabukasan? High ka nga doon sa feeling na yun. Andun ka sa tuktok ng tugatok. Kinabukasan, ano yung pakiramdam pagkaharap mo na yung girlfriend mo? So, sana ma-analyze mo yan sa sarili mo, ma-reflect mo sa sarili mo. What if ikaw ay nasa posisyon ng girlfriend mo? Anong mararamdaman mo? Kakayanin mo kaya? Lahat naman tayo ay may pagnanasa. Pero ang tunay na lalaki ay marunong magtimpi, hindi lang marunong magpaubaya. Diyan papasok yung paano mo kayang kontrolin ang sarili mo. Hindi mo kailangan tanggihan ang sarili mong damdamin, pero kailangan mong i-manage ito ng may paninindigan at respeto. Lalo ikaw ay may karelasyon. Oo, napakainit ng naging karanasan mo. Parang, alam mo yung isang eksena na hindi mo inaakalang mangyayari in reality. Na mangyayari pala sa'yo. Pero hindi ito pwede maging dahilan para ipagpalit ang totoong koneksyon para sa pansamantalang kaligayahan lang. Kung hindi ka naman masaya sa girlfriend mo, iharapin mo siya, kausapin mo siya. Sabi ko nga, kung gusto mong mag-explore at hindi ka pa tapos sa stage na yun, maging single ka muna. Kasi walang babaeng straight man o lesbian ang dapat maging side trip lang ng isang lalaking takot manindigan na katulad mo, Romeo. Dahil ang tunay na lalaki hindi lang palaging game sa init. Minsan, mas astig yung marunong umiwas kahit sabik na sila. Some stories are better left in memory, not because they are not good, but because they could destroy the good you already have. Okay na yun, Romeo. First time. Ano ang first time experience mo? So may ma-share ka na. 'Di ba? Okay na 'yan. Lahat naman tayo dumaan sa ganyang sitwasyon na curious tayo, nagkamali tayo. Pero dun sa pagkakamali na 'yon, make sure mo may matututunan ka. Kasi imposibleng wala kang matututunan. Sa lahat ng mali, may lesson learned 'yan na dapat mong makita at malaman. So ngayon ang gawin mo, kung kaya mo kung kaya mo nang hindi matukso, just being practical na lang. Kung yan ang iyong bread and butter, ang pagdi-deliver ng tubig, go mo. Basta alam mo kung ano lang intention mo. Pero kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay marupok,
Marami naman pwedeng pag-deliveran pa ng water, hindi lang sila Tony at Sam. Baka kailangan mo ng tapangan na iwas ang sarili mo nang sa ganun wala kang masaktan. At sana Romeo, naliwanagan ka na ngayon. Dahil hindi nakakagwapo sa isang lalaki ang ganyan, ha? At sana this time maging tapat at ibigay mo na yung buong-buong respeto na deserve ng girlfriend mo galing sa'yo. Maraming salamat, Romeo, ng Taytay Rizal, sa pag-share at pag-confess mo kay DJ Ning. Kaya naman sa lahat ng gustong mag-confess, ito yung ang hirap i-share sa family or sa friends. Kasi baka pagtawanan ka lang. Baka hindi ka seryosohin. Pwedeng-pwede mong i-share yan, i-confess kay DJ Ning. Ipadala nyo lang sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Kung hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. At sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-download ng aming app, ito na ang pagkakataon. Lalo na kung ikaw ay Android user, i-download mo na ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store, hanapin ang FMR Philippines nang sa ganon. Kahit nasaang lugar ka, kahit anong oras, pwede mo kaming samahan at mapakinggan kung gusto mong mag-good vibes. Diba? Bit mo kami. Talagang super quality time tayo sa isa't isa. At alam ko, nabitin kayo. Meron ulit tayong main confession tomorrow night. Pero bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng nyo ko i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram, at TikTok. Pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite mo sa lahat ng social media platforms natin, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, nasa bahay ka man, nasa labas ka man ng bahay o nasaan ka man bumabiyahe, mag-iingat po kayo ha. At tomorrow ulit tayo ay magkakapiling same time, same frequency. Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. Sa bawat lihim na itinago, may konsensyang paulit-ulit na bumubulong. Sa bawat sarap na pinagbigyan, may kirot na pilit tinatago. Minsan, mas pinili nating manahimik dahil takot tayong masira ang mundong pinilit nating buuin. Pero tandaan mo, kahit gaano mo pa gustong itago, may mga katotohanang hindi kayang itanggi ng mga puso.